another day, another mini vlog ng Auntie Momina. Aba, sinipag na tayo at araw-araw na nakakapag-upload ng video. This time mga mi, samahan nyo ako sa isa na namang makabuluhan at masiglang araw kong ito. Nag-uumpisa ang aking umaga sa pagliligpit ng aming higaan. Bandang alas 7 na nga ito ng umaga pero tulog pa si Elyra. Hinayaan ko munang sulitin niya ang kanyang tulog sapagkat wala naman silang pasok sa mga araw na ito. Naka-modular setup sila sapagkat bahaan loob ng kanilang paaralan. Nagpalit na nga muna ako ng damit dahil maya ay bibili ako ng ulam. Hindi naman ako pwedeng lumbas ng kanto na medyo seksi-seksihan ang datingan. May isang oras pa ako bago bumaba. Alas 8 ang kuhaan ng module sa school at isasabay ko na ito sa paglabas ko, pagbili ko ng ulam. Kaya naman, naglinis-linis muna ako ng paligid. Nagtimpla nga din pala ako ng Milo para mainitan naman ang aking sikmura. Ay, naglalaro siya ng ganda-gandahan ang babaihang iyan. Bago ako bumaba ay nilinis ko muna ang teres ko dito sa aking kwarto. Nakakatuwa yung alaga kong aso kung kailan malinis saka magpup-poops. Yes, doble trabaho. Nag-alaga ako ng aso sapagkat sobra ang naging trauma ko, lalo na nung 3 beses kami pinasok na magnanakaw sa loob ng aming bahay. Nako mga mi, hindi biro yung naging experience namin. Yung takot, yung kaba ko, until now napapanaginipan ko pa din na baka bigla na naman kaming pasukin. Although wala na naman napapabalita dito sa amin na may napasok ng magnanakaw. Pero at least yung alaga kong aso, kahit papano yung tahol pa lang na nagiging aware na kami. Fast forward na nga mga mi at bumaba na ako para humingi ng pambili ng ulam sa aking nanay na nakamangot. Dahil 2 araw na sunod-sunod ang laki na kanyang gastos. Sabi niya ngayon, magtipid ka. Huwag mo ubusin yung pera. So ayan na nga, tara, samahan niyo ko na libutin ang aming resort. Maglilimang buwan na nga ang tubig baha dito sa amin. Nadagdagan pa yan dahil sa nagdaang bagyong Yuan. Dalangin ko, sana ngayong darating na Pasko, bumaba naman ang tubig dito sa amin para naman maging masaya ang Pasko ng mga bata. Ay, parang pabor ata sa akin yung wala masyadong mamamasko. Kaya ang masasabi ko sa aking mga pamangkin, mga inaanak, mga kumare, kumpare, kaysa malaglag ang mga bata, panatiliin nyo na lang sila sa bahay. Joke lang. Dahil mamamas ko rin kami ng aking mga anak. Dahil sa isang nanay na malaki ang pangangailangan, walang baha-baha dyan. Susuungin namin niya, mapuntahan lang kayo sa inyong mga bahay. Alam niyo na, mga mare, pare ha. Anyways, mga mi, nilalakad ko lang ang tindahan na binibilhan ko ng ulam. Dito ako malimit bumili sa aking mga suki. Nakakita ako ng saging kaya isinama ko na ito sa aking bibilhin. Magpiprito rin ako ng talong at iniisip ko na magprito ng tortang sardinas para sa aming almusal. Mag-aadobo lang pala ako para naman sa aming pananghalian. Iniwan ko muna ang aking bibilhin dahil dadaan na muna ako sa school ng aking anak. Nilalakad ko lang dahil malapit lang naman. Mula sa tindahan na pinagbilhan ko ng ulam, isang diretso lang at sa dulong bahagi nito nandun ang paaralan ng aking anak. Nasa bungad na pala ang guro ni Ellie at nang makita niya ako ay kinawayan niya na ako para kunin ko na ang module ng aking anak. Inihinto ko muna ang pagbibideo para hindi naman nakakahiya ka na teacher. And then nakita ko yung kaklasmate ko, shoutout sa iyo. Buti na lang wala siyang dalang cellphone, baka kasi Mimi magkatutukan kami dalawa ng camera dahil pares kami vloggeries. Anyways, kasama sa module ang consent form ng aking anak para sa school-based immunization, kaya naman Mimiya ay dadalhin ko siya doon. Fast forward na nga tayo mga mi, pagkatapos ko magluto ng almusal at mapalambot ko yung baboy dahil Mimiya ako na lang ito babalikan para iluto, unahin ko na muna na dalhin si Ellie sa turukan. Ginising ko na nga pala si Ellie dyan para pakainin dahil sabi ni teacher kailangan busog ang bata, and then pinaliguan ko na rin at ngayon ay akin naman siyang sinusuklayan. Aayusan ko muna itong batang to habang si Nenso naman ay tulog pa. Iiwan ko nga lang pala si Nenso at bahala na si Mama pag ito ay nagising. Sa mga sandaling ngang iyan mga mi, wala pang idea si Ellie kung ano mangyayari sa kanya ngayon. Basta nung tinanong niya ako kung saan kami pupunta, ang sabi ko sa covered court. Sabi niya ano daw ang gagawin doon. Sabi ko ay wag mo na akong tanungin dahil mahirap ipaliwanag. Hindi ko nga pala sinasabi sa kanya na tuturukan siya ngayon dahil alam ko naman ang kanyang magiging reaction. Baka Mimiya, mahirapan lang ako na bitbitin at kumbinsihin siya na kami ay pupunta sa turukan.
Sa mga pagkakataon ngang ito, mga mi, kami ay sasakay ng tricycle dahil medyo malayo sa lugar namin yung aming pupuntahan. Fast forward na nga tayo mga mi at dahil malapit na rin naman kaming bumaba dito sa lugar na kung saan daraos ang turukan. Niisip ko na ano kaya magiging reaction ni Ellie dahil ngayon pa lang ay nakamangot na siya. And sa first step, nagawa rin naman niyang tumawa, lalo na nung kinukuhanan siya ng temperature. May konting interview and then nakita niya yung mga kaklasmate niya, kaya naman siya ay masaya na. After that, ay pinapunta na kami sa upuan na kung saan doon na siya tuturukan. At take note, nung malaman niya na siya ay tuturukan, ang sabi niya, I don't want to rock. I don't like to rock. Yun ang sa kanyang sabi. Pero hindi po umiyak ang aming boss Ellie. Ang sabi nga niya sa akin, Mommy, I'm brave na in the doctor. Sabi ko, yes, you're a very good. You're not cry. Diba? Pampalubag loob yun, mga mi. At dahil very good nga siya, ay nilibre ko siya ng ice cream. Dito lang din yan, malapit sa pinaganapan ng turukan. Nilakad lang namin. Tuwan-tuwa naman ang aking boss Ellie dahil meron siyang ice cream. Naisip ko na rin na dalawin na muna ang lola ng aking asawa dahil matagal-tagal na rin naman na hindi ako nakakapunta dito. Ang huling punta ko pa ay nung buwan ng Mayo nung bilhan ko si Ellie ng pusa. Dito din ako bumili sa tita ng aking asawa. Bala ko nga kamustahin si Lola dahil nalaman ko nga na ito ay na-ospital para naman maging masaya na makita si Lyra. And then, after namin makapagkwentuhan ni Lola, ay lumipat kami dito sa kabilang bahay dahil si Ellie ang hanap ay baby cat. Sa kanila ko binili yung pusang naregalo ko kay Ellie nung birthday niya. So, after that, ay nag-decide na rin kami na umuwi dahil nga inaalala ko din naman si Nenzo pero sabi ko kay Ellie, bibili ko muna siya ng watermelon. Napakahilig talaga ni Boss Ellie sa mga prutas. Kaya naman, ako ay lagi ko talaga siyang binibilhan nito dahil prutas yan, healthy yan sa katawan at nakakaganda ng skin. But anyways, mga mi, that's all for today's video. Maraming salamat sa pagsama. See you on my next vid. Bye-bye!